Alam nyo, kakatapos pa lang nating pag-usapan itong issue na to kung saan maliit ang tingin ng mga South Koreans sa mga Southeast Asians. And yet, here we are with another issue. But this time, the alleged racism targets Filipinos specifically, Pinoy mismo. Bago ko po ituloy itong usapan natin gusto ko lang mag-disclaimer that the point of this video is to discuss itong mga ganitong klase ng mga bagay and not to promote hatred. Kasi hatred just makes more hatred. Kung ako ang tatanungin. Importante na pinag-uusapan sila kasi in many ways, napapareflect din tayo sa sarili natin. May mga ginagawa din ba tayong ganito? I think yon yung gusto ko na makita natin. Anyway, mapapatanong tayo dito sa mga bagay na to Mababa nga ba yung tingin sa atin ng mga South Koreans? Meron tayong pag-uusapan po na isang viral video ngayong gabi kung saan sinasabi na meron daw dalawang establishment sa South Korea ang allegedly emphasis on the word allegedly. Ipinagbabawal ang mga Pilipino na pumasok. Banned, kumbaga. Nagiging dahilan ito ngayon ng dagdag diskusyon na naman tungkol sa racism at xenophobia ng nasabing bansa. At alam nyo kung ano yung masaklap dito kasi karamihan sa mga komento, mapa-Pilipino, mapaputi, nagsasabi na oo, nakikita raw nila yung ganitong mga klase ng bagay. And to make things worse, surprisingly, may mga nagsasabi pa na may mga ganitong establishmento daw, allegedly sa loob ng Pilipinas. Mismo! May katotohanan kaya to? Aalamin natin yan ngayong gabi. At uumpisahan natin ang buong usapan mula sa viral video. So meron pong isang kilalang content creator na nagkangalan na si Elliot Norris. Hindi ko siya personally kilala pero kung makikita niyo yung mga social media handles niya, marami siyang following. Meron siyang pinost at sinabi niya, I could not believe my eyes when I saw those signs. And then doon sa mismong video may text, what's up with this Asian on Asian hate in Korea? Sa video inumpisahan niya, sabi niya, nandito po ako ngayon sa Korea. And then nag-proceed siya sa pagsasabi na, I have been noticing a lot of racism here. Asian on Asian discrimination. South Korea at Pilipinas. Sabi niya, galing na raw siya sa Korea dati pero hindi niya naman naalala na may mga ganito. May pinuntahan daw siyang isang lugar, hindi niya po in-specify kung ano ito pero sabi niya may nakalagay daw na sign, no Filipinos allowed. Tatagalogin natin bawal ang mga Pilipino dito. So I'm in Korea, right? And I've been noticing a lot of racism here. Asian on Asian discrimination, which I've never seen before. And I've been to Korea before, but I don't remember this from last time. I went to a place yesterday, and there was a sign saying, no Filipinos allowed. Alam mo kung makakakita ka ng ganyang sign sa ibang bansa, ako man, tatravel akong Korea, tapos makakita akong ganyan, parang maiyak ako. Parang mafe-feel ko na hindi ako welcome dito. Mapapatanong ka rin hala, may galit ba sila sa atin? Siyempre, mafe-feel mo na hindi ka safe given na wala ka namang ginagawang masama, di ba? May nilagay siyang screenshot doon sa video niya. I'm not sure kung ito yung sign na sinasabi niya kasi parang hindi siya sign sa akin. Screenshot lang siya online. Pero sabi dito, entry prohibited for Filipinos. Tapos, all other foreigners are allowed entry. Sabi niya pa, nagpunta raw siya sa isang lugar naman ulit. Ito yung second establishment. Tapos may sign ulit na nagsabing, ito lang yung mga pwedeng nationalities na pumasok sabi niya, USA, okay, pwede pumasok. Europeans, okay. Korean daw, okay. Japanese daw, okay. Taiwanese daw, okay. Napatanong daw siya, bakit hindi raw pwedeng pumasok yung mga Pilipino, Chinese, Vietnamese? He hinted na parang party place po itong second establishment na sinasabi niya. I think gay clubs kung hindi po ako nagkakamali base doon sa context ng pagkakakwento niya. I might be wrong wala naman siyang specific na establishments na sinabi kasi. Nagtanong siya, hindi daw siya taga doon kaya hindi niya naiintindihan so baka may mga tao raw sa comments na maaaring mag-explain sa kanya nito. Inulit niya na nabigla siya sa sign na literal na nagsasabing, no Filipinos!
Tapos i-double check pa raw yung mga ID dito doon sa pinuntahan niyang lugar para i-make sure na yung nationality mo ay hindi Pilipino. So siguro sabihin na natin no, kahit na passing ka. Yung passing yung parang mukha kang ibang lahi or ibang itsura. Kung Pilipino ka, kahit iba itsura mo, bawal ka. Tinanong niya, common po ba to sa Korea? Na-weirdohan daw siya, syempre. Sabi niya, kung maglalagay ka raw ng ganyang klase ng mga senya sa United States, baka sunugin pa daw yung store na yon. Hindi na raw yan aabot ng kinabukasan pa. I do think that he means this metaphorically, given na kung gaano sila kagulo doon, no? I think may chance na physical talaga, no? Literal na susunugin. Sabi niya pa, may nakita raw siya sa Japan na parang bawal ang turista. Gets ko yun, no? Ayaw nilang siguro ng turista, okay, gets. Ayaw nilang mag-English, okay, gets. Pero yung very specific daw na Pilipino lang yung bawal, para sa kanya, he found it crazy. He ended the video by asking people na i-educate siya. At ang masasabi ko lang sa inyo, reading the comments, no, kung makikita po natin, nakakalungkot kasi this racism exists. And totoo po talaga siya. Filipinos not allowed. Online, marami nag-share ng mga experiences nila na katulad nito. At hindi naman po ako natagalan sa pagsusearch sa Reddit pa lang. Ang dami yung mga nagpo-post at merong mga kanya-kanya silang mga pruweba. Sabi sa isang post, Filipinos are specifically excluded from entering a spa in Korea. Do you know of any other establishments in Korea that Filipinos are not allowed in? Tapos makikita natin sa screenshot na nilagay niya. Sabi niya ito yung entry information sa isang spa sa South Korea. Kagaya ni Elliot Norris, sabi nung nasa screenshot po, no, hindi pa ako nakakakita na yung isang specific country lang yung excluded at bawal. Just boldly saying Filipinos are not allowed is wild. Kung nakikita natin yung entry restriction nakalagay po, okay. So, bawal ang cross-dresser, bawal yung lasing, bawal yung menor, bawal ang above 50 years old, bawal daw yung transgender, bawal ang may putok, bawal din yung hindi sumusunod sa mga alituntunin, and then bawal ang Pilipino. Ang random nung bawal ng Pilipino specifically. Ano kaya yung meron sa isang spa? At bawal silang makatikim ng masahe, no? Ang mga Pilipino sa mga Korean. Ang weird sa akin doon pala, isipan yun sa akin. So, explain nyo sa akin yan. Sabihin na natin, baka may mga nanggugulo bang Pilipino dyan, no? Anong klase panggugulo yung pwedeng gawin ng isang Pilipino sa loob ng spa? Tapos sa comment may sabi pa, and then they're all about worshiping Korean. LOL. Sa totoo lang, wala namang masama, no? Magbigay ng pagmamahal sa mga kapitbahay natin. In fact, naniniwala ako no, na isa tayo sa mga pinakamalala po talaga sumuporta, especially sa mga South Korean idols, ganyan. Wala namang masama doon, di ba? Walang mali doon. I just want to honestly ask, no, especially sa mga fans, ngayon nakikita nyo no, na talamak po talaga na nakikita natin na mababa yung pagtingin ng iba sa kanila. Iba ha, hindi generalize ha. Iba sa kanila sa atin, systemically. Does it affect you, no? Nababawasan ba yung pagsuporta mo sa mga idols nila? I'm just curious, no? Out of curiosity lang. I-comment mo sa ilalim. Nagbanggit din ito, no? Which I also mentioned doon sa Siblings versus South Korea video po natin. Sabi niya, wow, that's messed up. In Korean dramas and movies, Filipinos are often cast as criminals. They also portray the Philippines as a hideout for villainous fugitives. Siguro kriminal talaga yung tingin nung iba sa kanila sa atin. Miski ako, no? Hindi naman po ako mahilig talaga manood ng mga K-drama, pero mahilig po ako manood ng mga pelikula. At pag may mga South Korean movies, no, ine-ere sa Pilipinas, sa Philippine cinemas, sa trailer pa lang, lagi ko sinasabi, hala, tignan natin, ano kaya yung Pilipinas dito? Kuta na naman ba tayo ng mga kung ano mga krimen? Mapa-horror or thriller po yan. Usually yung dalawa na nakikita ko eh. Laging nasa Pilipinas po yung gulo. Pati sa Pilipinas, bawal? Ngayon, ito na. Someone said this. In Korean town in Angeles City, there are also establishments that Filipinos are not allowed in. Disclaimer lamang po ako, no? Sinubukan ko pong hanapin itong mga establishments na to. Wala pa akong makitang kahit anong larawan. So, let's take it as allegedly ha. Wala po akong makitang proof dito. However, binabanggit ko lang din po because this will lead us to the next part of our video. Miski kasi po, no, si Senator Erwin Tulfo magsasalita na rin tungkol dito. Pero tingnan natin itong comment ng isang kababayan natin ha. Sabi niya, wait, what?
Is this for real? Banning us from our own land? And honestly, ganyan din yung reaction ko. May nagsabi pa, even in Palawan daw. Daw ha, allegedly ulit. There are bars there that Filipinos aren't allowed in. Ngayon, bago po natin puntahan kung ano yung reaction ng senador po natin dito, babalikan lang din natin nun, may isang specific na kwento po ako na ito yung laging tumatatak sa isip ko pag may ganitong usapan ng racism. And sa totoo lang, parang may pattern po talaga hindi ko alam kung every year na every few years, meron talagang issues kung saan makikita natin na medyo may mga mababa po talaga ang tingin sa mga Pilipino. Squid Game Filipino actor experiences racism. Sa palabas po na Squid Game, marami yung natuwa nung makita natin yung kababayan natin na nandyan sa palabas na yan. Siya si Player 276. And in real life, isa raw siyang marketing consultant and data analyst na part-time umaarte-arte. Sabi niya na 2015 siya pumunta ng South Korea kasi sinuggest nung nanay niya. Nagtrabaho siya bilang English teacher at umaarte-arte sa mga palabas, kagaya ng Space Sweepers at The Negotiation. Ayon sa kanya, na-experience niya raw itong ma-stereotype sa Korea. Medyo may discrimination din daw. So ito yung kwento niya. Isang araw daw, sumakay siya sa bus papauwi doon sa kanila. Merong isang South Korean woman daw na nasa 50s na binato siya ng cabbage sa mukha niya. Dahilan para mabasag daw yung salamin niya. Nung una round, hindi niya naman pinapansin nung nandun siya sa bus nga papauwi, kasi tumititig lang naman daw sa kanya. Akala niya, may mga lalaki daw kasi sa harapan niya, mga estudyante daw to, so parang akala niya yun yung mga tinitignan. Nang bigla-bigla na nga lang daw, sumupalpal sa mukha niya yung cabbage. Tanggal daw yung salamin niya, tapos nabasag. Bigla daw may isang babae pa na lumapit sa kanya kasi parang tumatalak na rin yung original na babae. Ina-explain daw sa kanya na binabato ka po kasi sinasabi po ng babae na mas matanda na umalis ka dito kasi hindi ka po Koreano. Hindi ko alam kung paano yung pamamaraan ng pagsabi sa kanya ha. Wala kasi siya nabanggit Nag-aalala ba sa kanya or ayaw din ba sa kanya? Wala siya nabanggit. Sabi niya, wala raw mga foreigner buses doon sa part na yun ng Korea. Hindi ko po alam kung saan parte yun, Tapos yun na rin daw yung last trip papauwi sa kanila. So kung aalis ka din, di ba? Paano ka uwi? Maglalakad ka lang. Tapos kwento niya na yung pinakamasaklap na part daw doon, walang nagpe-pay attention sa kanya. Na para bang okay lang, normal lang to. Sabi niya, ang daming daw tao sa loob, pero wala kahit sino sa kanila yung tumulong sa akin. Aminin na natin kung sa Pilipinas mangyayari yan. May magi-step in at actually, kung makakita ako ng ganon, magbabat in din po ako. Huwag mo anuhin yan, hindi porkit hindi natin kababayan. Aapihin mo na, di ba? Sabi niya, sa loob-loob niya daw, umiiyak na siya. Wala siyang kahit anong magawa. Hindi naman daw siya makapag-complain, pero ang hindi niya raw maintindihan, bakit walang tumutulong sa kanya sa loob ng bus. Habang nangyayari to, patuloy daw yung pag-verbally attack sa kanya nung babae. Ang explanation daw is parang parang ganun yung sinasabi, masasama ang lahat ng mga foreigners. Parang ganon. Tinanong siya if common ba yung discrimination sa South Korea. Sabi niya, ayon daw sa mga kwento ng ibang mga foreigners, nakakatikim daw talaga ng prejudice at poor treatment. And then meron din daw one time na may mga Korean locals na ayaw siya makatabi sa bus. Mga ganun daw po talaga. Kawawa naman siya sa totoo lang, pero I think ang gusto ko lang din linawin is naniniwala po ako na hindi naman lahat ganito. That being said, hindi naman ibig sabihin na hindi natin ina-acknowledge na nag-e-exist siya. Two things can coexist at the same time. May mga nakikita-kita rin ako online. I think merong isa nag-explain na meron silang strong sense of Koreanness. Parang nationalistic pride, kind of like a long-standing racial discrimination based on nationalism, So kung hindi ka Korean, medyo sabihin na natin parang mas mababa yung tingin sa'yo. Of course, colorism plays a great part din. Sa kanila, I think nakikita-kita ko rin na pag hindi maganda yung balat mo, parang mahirap ka ganon. Idagdag pa natin na pag mas maitim ka talaga, miski sa atin po, nag-e-exist yan. Miski sa Pilipinas, mas maitim ka, pangit ka.
Pag maputi ka, artistahin ka. Totoo yan. Ganyan talaga yung pag-iisip natin, di ba? Systemically siya eh. Since tayo din kasi, di ba, especially yung mga Southeast Asian nations din, karamihan talaga sa atin, inalipin ng mga banyagang puti. So, feeling ko nandun yun na nasa isip na natin na pag mas maputi, mas okay talaga. Joke natin palagi yun ay, maitim. Growing up, ganyan po talaga tayo. Miski ako. Ganyan din yung mga jokes ko growing up. Kaya rin siguro importante na meron tayong mga ganitong klase ng diskusyon kasi dito tayo nag-grow. Oo nga, no, mali pala yung ginagawa ko. Natutuwa ko sa mga bagay na to when discussing these social issues. Mas uncomfortable po yung usapan, mas marami tayong natututunan kasi nawawala yung stigma na tinatawag. Also, ang ganda po ng kutis po natin. Sisingit ko lang, no? Alam nyo ba na yun yung dahilan kung bakit hindi tayo mabilis tumanda? Superpower natin yan, scientifically. Natuwa ako, oo nga, ganun pala tayo. Ang bata pala natin tignan, di ba? Anyway, balik tayo sa original na topic. Ano nga kaya yung reaksyon ng mga mambabatas natin dito? Ipapasara ni Tulfo. Sa isang article online, sabi Erwin Tulfo warns Korean-only establishments in PH of closure. Meaning, nakarating na po sa mga matataas na tao ang mga balibalitang ito. Honestly, nakaka-insulto rin naman po kasi talaga. So sa article, sinasabi na itong si Senator Erwin Tulfo daw, sinusupalpal itong mga Korean-owned establishments na nag-ooperate daw sa Pilipinas. Nag-warning siya. Hindi dapat makikita itong mga negosyo na ito na nagdi-discriminate sa mga Filipinos at ipapasara sila kung mapapatunayang totoo. Kung sabi ko nga wala masyadong proof This is a very serious allegation. If true, these commercial establishments in our country that discriminate Filipinos from entering these places should be shut down. Sabi niya, bayan natin? Tapos bawal tayo pumasok? Grabe, di ba? Ngayon, ito na yung gusto kong i-focus sa kwento natin. Fight racism with love. Call me naive, pero naniniwala ako na kabutihan ang dapat ikaganti sa kasamaan. Ang mga racist po talaga, racist, transphobic, colorist, homophobes, hindi na po talaga mawawala yan. Habang buhay na yung mga yan. Nag-e-exist yan kahit saan, maputi ka, Koreano ka, Pilipino ka, Indian, black ka. Huwag tayong plastic, miski sa ating mga Pilipino, nag-e-exist po yan. So I guess, ang gusto kong idikdik at dinawin dito is hindi po lahat ng South Koreans ganito. Dami ko pong napapanood ng mga South Koreans na mahal ang Pilipinas. Pinalulod ko sila kapag kumakain ako sa gabi. Sila yung patunay na hindi po lahat sarado yung isip. Although naniniwala ako na meron po talagang mababa ang tingin sa Pilipino. Both things could coexist. Mahalagang sabihin po natin to, lalo na ngayon, na ang bilis-bilis nating mag-generalize. Isang video lang, isang karanasan lang, parang gusto na nating husgahan ang isang buong bansa. Pero kung isipin po natin, ilang Pilipino na rin ba yung naging biktima doon sa maling tingin ng iba? Ayaw natin na gawin din natin yun sa ibang tao. Diba? Ayaw natin na mahusgahan tayo base sa mga instances at ayaw din natin manghusga base sa ilang mga instances lang. In the end, the point of calling things out is because we want everyone to improve. Yun man yung punto, di ba? At kung magiging racist lang din tayo dahil naging racist sila sa atin, anong point? Bakit pa natin didiscuss? Sure, there's discrimination. Totoo yan. Masakit yan. Hindi yan dapat pinalalampas. Pero ang tanong po, paano natin lalabanan yan? Yes! Lalabanan natin. Pero hindi sa paraan na iniisip nyo. Hindi sa galit. Kasi kung galit ang isasagot natin sa galit, hindi ba parang nagdadagdag lang tayo ng problema? Parang apoy na, lagyan natin ng gasolina. Lalakas lang lalo yun, di ba? Fighting hate with hate only generates more hate. At ang dami na pong hatred sa mundo. Huwag na nating dagdagan. Sa totoo lang, mas mahirap pong piliin ang respeto. Mabigat yan. Ang hirap lamunin ng pride. Mas mahirap piliin ang pag-unawa. Pero doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Habang ipinapakita natin yung respeto at pagmamahal, hindi lang sa kapwa-tao, kundi kahit sa mga hindi tayo naiintindihan, kagaya na lang ng mga South Koreans at iba pang lahi, unti-unting nagbabago yung pananaw.
unti-unting gumaganda yung relasyon. So, paano natin lalabanan ng racism? Paano kung with Filipino hospitality? Paano kung with our warmth? Paano kung i-welcome natin sila? Diba? Oh, racist ka sa akin? Hindi ako tutulad sa'yo. Halika dito. Ipapakita ko sa'yo na mali yung iniisip mo tungkol sa atin. Alam ko na masyadong madali siyang sabihin, no? Parang La Vie en Rose, Life in Pink. Masyadong filtered yung ganyang pananaw. Masyadong ang naive mo naman, Kuya Claro. Pero hindi naman kasi mabilis mabago ang isip ng isang tao. Hindi yan agad-agad. Hindi yan overnight. Pero may pag-asa. Kasi yung galit, mabilis kumalat. Pero yung respeto, nanunuot yan. Malakas yan tumagal. At baka sa dulo, hindi lang nila tayo makita bilang ay ibang lahi, ay mababa. Kung hindi bilang kapwa-tao at doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Anyway, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. At para sa question of the day natin, no? Ito yung tatanong ko sa inyo. Gawin natin positibo ang usapan. Ano ang pwede mong gawin para mabawasan ang racism sa mundo? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.